Summer na naman at tiyak na magdaragsa ng mga tao sa mga resort, parke at iba pang pasyalan. Ngunit kung ikaw isang nature lover, ang La Mesa Eco Park ang para sa'yo. Ang buong pamilya at barkada ay maaaring mag-picnic, mag-swimming, mag-wall climbing at rappelling, mag-horseback riding, mag-camping at marami pang iba. Kasama ko po ngayon si Mr. Jodic Pluga, ang Assistant Administrator ng La Mesa Eco Park. Sir, ano po bang espesyal sa La Mesa Eco Park kung bakit po siya dinadayo ng mga tao? Siguro yung isa, no, maliban sa kakaiba tayong parke, no, kumpara sa mga ibang mga kalapit na pasyalan. Una-una yung pagiging environmental concept ng lugar, no. Kokonti na kasi yung ganitong mga pasyalan, no, para sa mga pamilyang Pilipino. So isa yun siguro kung bakit special kami, no, na pasyalan. At siguro ang package talaga naming special ay nandoon sa pangkalikasang aspeto, no, kung paano natin igalang, kung paano natin maramdaman ang makipagsalamuha sa kapaligiran. Dinarayo ng halos 2,000 tao kada araw tuwing summer ang La Mesa Eco Park sa Quezon City. Bakit po niyo napili na pumunta sa La Mesa Eco Park? Maganda kasi mamasyal dito, maraming mga palaruan, gano'n. Saka pwede mag-swimming, picture. Kaya ngayong summer, mag-isang nature lover. Ako po si Kimberly Pawig, nag-uulat. Uso na naman ang swimming at mataon na naman sa mga parke at pasyalan. Ngunit kung hiling nyo ang ehersisyo at musika, di ka mawawala ngayong summer. Ayon kay Jomar Pranrebo, estudyanteng nahilig sa sayaw, di lang klase ng ehersisyo ang pagsasayaw, isa din itong klase ng self-expression at singing. Kaya ko yung sinasayo kasi nakahiligan ko siya. Saka maganda siyang gawing exercise. Saka nagiging nakakapit siya sa... Hindi lamang ang mga kabataan ang nahihilig dito. Kahit anong edad ay pwedeng lumahok sa pagsasayaw. Para sa Quezon Memorial Circle Cultural Society, isa itong magandang pananalamin ng kultura. Noong panahon ng pananakop ng Espanya, ginamit ng mga katutubong Pilipino ang pagsasayaw bilang isang forma ng pandirigma at simbolo ng kanilang kultura. Ngayon, hindi na lamang ito nananalamin ng kultura, isa na din itong parte ng pamumuhay para sa karamihan. Hindi lang sa isang sayaw nakatutok ang grupo. Ayon kay Hani Liwag, isa sa kanilang miyembro, sila ay nagpa-practice ng iba't ibang klase ng sayaw na classic at modern. We have the all classic dances. We have the belly, we have the Tahitian, we have the Hawaiian dance, we have the Aero dance, we call it dance exercise. We have also the little bit of ballroom and the Pilates. I'm here for 2 years already. Before my weight is 164, but now I'm 139 pounds. Ayon kay Lizette Ilaga, miyembro ng Aero Kaipo Club o Aerobics Karate at Boxing Club, bukod sa singing at forma ng ehersisyo, may mga klase ang pagsayaw na nagpapalaganap ng mga advocates. Project namin is about health and wellness. So we're trying to encourage people to do exercise, and we thought of a fun way to do exercise. Hindi lang football at swimming ang uso ngayong summer. Mapabata man or matanda, swak na swak pa din ang pagsasayaw. Kaya ngayong summer, sumayaw sumunod sa indak ng panahon. Ako po si Gian Suyep, nag-uulat. Malamig, matamis, nakakapawi ng init. Ilan lamang yan sa mga katangiang hinahanap ng bawat Pilipino sa mga pagkain tuwing tag-init. Kung ikaw ay health conscious, ang frozen yogurt ang para sa'yo. Dito sa Teachers Village, Quezon City, isang I Heart Froyo sa mga dinarayo ng mga tao
dahil sa kanilang all-natural frozen yogurt. Sa halagang 35 to 70 pesos, makakakain ka na ng isang vanilla-flavored yogurt na pwedeng dagdagan ng mga toppings. Yung toppings po namin yung blueberry, then mango, then strawberry, sa fruits po yan. Sa mga cereals naman po ay thin crunch, coco crunch, and then cornflakes. Then iba pa pong mga topping. Kung ikaw naman ay naghahanap ng mura, subukan mo ang scramble. Dati ng patok sa mga bata at estudyante, maraming mga scramble franchise ang nagsusulputan sa panahon ngayon. Sa halagang 5 to 20 pesos, nakakakain ka na ng isang scramble na gawa sa dinurog na yelo na may kasamang gatas, asukal, chocolate syrup, at mga toppings tulad ng choco chips, Rice Krispies, at nips. Kasi po pag mainit po, masarap po siyang kainin. Dumating man ang froyo at bumalik ang scramble, nananatili pa rin paboritong pagkain ng mga Pilipino tuwing tag-init ang ice cream. Kung tradisyonal at murang ice cream naman ang hanap ng inyong panlasa, ang sorbetes ang para sa iyo. Mangga, keso, tsokolate, ilan lamang ito sa mga flavors ng sorbetes na makikitang tinutulak-tulak sa mga kakalsadahan. Ayon kay Mang Horbano, 15 taon ng ice cream vendor, ang sorbetes pa rin ang nananatiling panghimagas ng mga Pilipino. Sa tingin niyo po, sa tagal lang yun, bakit mabenta pa rin po yung ice? Siyempre, yun ang pang-dessert ng tao, kaya kahit bumili ng ice cream. Kung ang hanap mo naman ay mga bagong klase ng ice cream, pwede mong subukan ang Combi at Coconut House. Dito sa Combi sa Maginhawa Street, Quezon City, ang ice cream ay inihahain kasama ang fried cookies. Sa halagang 80 pesos, makakatikim ka na ng isang scoop ng malamig na vanilla-flavored ice cream na nasa ibabaw ng mga init-init na fried cookies na may Oreo sa loob. Dito naman sa Coconut House sa Quezon City Circle, lahat ng ice cream ay non-dairy o hindi gawa sa gatas. Ayon kay Jaime Hernandez, manager ng Coconut House, lahat ng ice cream nila ay gawa sa gata ng nyog. Sa cold desserts, ang pinopromote natin dito yung mga coco ice cream. Kasi dito sa Coconut House, meron tayong fruity coco. Ang ginamit natin dito kasi ginamitan siya ng BCO. At meron siyang virgin coconut oil. At saka masarap talaga kasi meron siyang coco skim milk instead of using milk. No? Dagdag pa niya, ang pagbili ng kanilang ice cream ay nakakatulong sa bansa. Napakasarap na nararamdaman natin na nakatutulong tayo sa mga coconut farmers. Kasi yung raw na ginagamit natin dyan ay nanggagaling sa kanila. Kaya nakakatulong tayo sa kanilang industriya. Kahit masasarap at malalamig ang mga pagkain ngayong tag-init, dapat wag pa rin nating pabayaan ang ating kalusugan. Yunil Santos, nag-uulat. Summer na. Bago mag-enjoy sa beach, mabutihing i-update muna ang inyong mga wardrobe. Kaya naman, panahon na para itago ang mga jacket at i-welcome ang mga dapat suotin ngayong bakasyon. Ayon kay Tina Iglesias, isang fashion blogger at clothing technology major sa UP, bumabalik ang dating uso. Ngayong summer ay patok raw ang estilo noong 1970s. Para sa mga babae, nariyan ang bright colors, maxi skirts, floral prints, wide leg trousers, at vintage o lace tops. Sa mga lalaki naman, uso ang light color tops at flared na pantalon. Kung ikaw ay fashionista, mahalaga rin daw na huwag mawala ang mga sumusunod sa iyong summer wardrobe. Shades, little white dress, shorts, tote bag, at sandals. Pero ano nga bang dapat suotin sakaling maging maulan ng summer?
Maaari silang magsuot ng mga lightweight o kaya yung easy to wear na cardigan kasi pwede itong gamitin kahit tag-araw o kaya tag-ulan. Kahit maraming uso ngayong summer, ang mahalaga pa rin ay komportable kayo sa susuotin nyo. Ako po si Carmela Tortesilla, nag-uulat.